Buksan natin sa Romans chapter 7 verse 23, saka 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Kaya haluan ko lang ng konting ano po ito, no, konting research, no, sa ating pag-aaral kasi para makita natin, no, yung even sa research na ginagawa ng karamihan ng mga tao na ano is meron tayong makikita na ang Bible is consistent, man, sa mga principles natin. Kay Romans chapter 7 verse 23. Pwede tayong tumayo lahat pag nakita niyo na po. Kay Romans chapter 7 verse 23. Tapos niyo rin po, no, buksan niyo rin mamaya sa 2 Corinthians chapter 10. Pero sabihin diyan muna sa Romans chapter 7 verse 23. Okay, nandiyan na po kayong last. Amen? Okay, basahin natin ang sabay-sabay. But I see another law in my members, warring against the law to captivity to the law of sin which is in my members. Then 2 Corinthians chapter 10, 2 Corinthians chapter 10 verse 25. Okay, so encourage ko lang din po na maganda ba rin natin, buklatin natin ang Bible natin. Okay, we are thankful sa technology, pero mas maganda pa rin na nabubuksan nating Bible. 10 verse 5, 2 Corinthians chapter 10 verse 5, ready go? Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So ang message natin ngayon, kasi makita nyo dyan sa may Romans chapter 7 verse 23, there's something warring against our mind. Okay? May battle. Okay? At lahat ng naririnig natin, lahat ng ini-input natin through our eyes, through our ears, through our senses na nakakatanggap, papasok sa ating katawan, sa ating mind, nakaka-apekto yan sa atin. And there are things na, sabi nga dito, there are things na nakikipag-war against our mind, the law of our mind, at the same time, something that will exalt itself against the knowledge of God. Okay? So ang message natin ngayon, since nasa technology tayo ngayon, is the danger of a mind captured by the world. The danger of a mind captured by the world. Okay, sino sa inyo, na ito'y mahalaga, no? Sino sa inyo nababother kayo sa lahat ng naririnig ninyo, nakikita? What if wala na tayong service, wala na tayong worship service? Wala ka nang maririnig kundi ang mundo. Then, sabihin ko sa inyo to, ang isang tao na wala na sa church, hindi umaattend sa church, madaling maging worldly. Okay? Tayo nga na nandito sa church may struggle. How much more pag wala sa church? Amen? Yung nagbabasa ng Bible may struggle. How much more pag hindi ka na nagbabasa ng Bible? Yung nagpipray may struggle. How much more kapag hindi ka na nagpipray? Kung hindi natin babantayan yung ating mind, maging maingat tayo because everything na nangyayari, okay? Alam yung nangyayari na binaril doon ng isang estudyante sa Tacloban yung mga classmate niya? That is something na nangyari muna sa mind bago nangyari. Plinano yan sa isipan. Okay? Lahat yan nangyayari sa isipan. Lahat ng ginagawa natin, even mga wrong decision, even kasalanan, nangyari muna sa isip bago ginawa. Amen? Okay, so the danger of a mind captured by the world. So tayo po muna manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon as we study your word. Lord God, I pray na tulungan niyo po kami Panginoon na makita namin ang kahalagahan na bakit kailangan kami makinig ng inyong salita. Kailangan namin Panginoon na nandito kami to worship. Kailangan namin ng church, kailangan namin ng pastor, kailangan namin ng Sunday school teacher, kailangan namin ng mentor. Dahil alam po namin, Panginoon, na marami pong mga bagay sa mundong ito na nag-iimpluwensya sa aming isipan. And I pray na tulungan niyo po kami ngayong umagang ito na maging alert kami, Panginoon, magkaroon kami, Panginoon, ng knowledge sa pwedeng ginagawa, Panginoon, ng mundo na hindi namin namamalayan. Lord God, dalangin ko po na bilang isang mananampalataya that we will walk circumspectly, that we will think like you think, Panginoon, at tulungan niyo po kami na maging mapagbantay sa mga bagay, Panginoon, na atake ng dyablo. Pagpalain niyo po ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Okay, pwede tayo maupo?
So from time to time, meron tayong spiritual battle. Amen? Kaya lahat tayo may spiritual battle. At lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, technology, napakahirap ng labanan. Even yung walang kamuwang-muwang na bata pwedeng maimpluwensyahan ng mundo. Okay? Even ang mga Christian, even kami mga pastors, every one of us, lahat tayo ay susceptible na pwedeng atakihin ng diablo through the technology. Sabi ko nga last Wednesday, I decided na yung cellphone na madalas kong hawak, kasi yun ang kumbaga tag dito yung, of course, karamihan sa atin kahit na tingnan nyo lahat ng tao, halos lahat may cellphone. So yung cellphone na madalas na hawak ko, sabi ko, may tinanggal ako isang bagay. At maganda experiment no? Yung kakaibahan ng kapag tinanggal ko yung isang app na pwedeng makatulong sa akin spiritually pag wala yon. Ano yon? Facebook. Okay? Brad, medyo nagre-ring ng konti. Pastor, hindi ibig sabihin hindi na ba Ang point ko lang is, pwede ko naman ma-access yung Facebook sa computer, sa ibang gadget ko. Pero gusto ko lang tanggalin sa cellphone. Amen? Amen? Kasi kung si Facebook nandun sa may computer, ibig sabihin, pupunta pa ako sa computer para ma-access ko yan. Pero kapag nasa cellphone ko yan, ang tendency, okay? So, I decided at isang bagay na nakakatawa dahil pagkahawak mo yun, matatanggap mo pa rin mga message mo sa messenger, sa ordinary message, may call pa rin, pero at least, honestly, sino sa inyo, maging honest tayo, sino sa inyo pagka nagsimula na mag-scroll sa Facebook, ang hirap ng pigilan, taas sa kamay. No? Okay? The reality, yung mga iba, hindi pa no? Ako pag nagsimula ako kahit na gaano ka ka-spiritual, pag nagsimula ka na, mga mo naman, simple lang naman yung mga mong, pero later on, ang galing talaga ng diablo, meron siyang ilalagay sa'yo na, tag dito yung magiging curious ka, magiging kaya mahilig ngayon sa Facebook, mga malilit na yung mga movies na hinati-hati. Tapos gusto mong hanapin ngayon, gusto mong matapos yun, scroll ka lang, scroll. Okay? So, reality, no? Magugulat tayo na, kaya nga, sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 15. Ephesians chapter 5 verse 15. Ang sabi yan sa Ephesians chapter 5 verse 15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Okay? So, bilang isang mananampalataya, dapat maging mapagbantay tayo because the devil, ang ating kaaway, hindi niya tayo papainan ng isang bagay na hindi maganda. Most of the time, hindi lang sometimes, most of the time, ang ibibigay ng diablo, something appealing. Something na gustong-gusto ng flesh. Kaya nga madali tayong Kaya mag-ingat tayo sa mga things na ginagawa ng diablo. There are things na harmless at first. Possible harmless sa tingin mo, walang epekto sa iyo. Hindi ka naman tawag dito, faithful ka pa rin sa church. Meron ka pa ring ministry sa church, harmless pa, no? At first. Pero later on, as you feed yourself sa mga bagay na to, it will become destructive. And sometimes itong problema, it becomes controlling. Amen? Yung nakukontrol ka na, hindi mo na namamalayan na hindi na ikaw yung may control, kundi ikaw na yung nakukontrol. Amen? Okay, sabi ko nga sa inyo, dati, even sa mga computer games, dati ang computer games, sino sa inyo naabutan pa yung Game Watch? Game Watch ba yun? Game and Watch. Yung yung laro na lit-lit lang na yung tawag dito, yung may sasaluhin lang na cake, gano'n, di ba? Tapos alam mo na yung itsura nun Talagang yung position, pabilis lang ng pabilis. Wala lang. Pero sabihin ko sa inyo, nakaka-addict. Amen? No, naabutan niyo pa yung Tetris, no? No, yung hanggang ngayon, break pa rin, no? At sikat pa rin hanggang ngayon. Harmless, wala namang masama doon. Pero addicting. Amen? Amen? Okay? Nakukuha po ba? Okay? Ang laro dati,
Flat. Nintendo, flat yung ano, makikita mo yung mga kotse na black, mga ano tawag dito, yung mga parang pixelated. Ngayon, grabe, papipiliin ka pa ng kulay. Super Mario, no? Two-dimensional. Ngayon, hindi na two-dimensional eh. Grabe na. Tapos, nagiging pornographic na yung mga games. Okay? Punta tayo sa music. Sino sa inyo pag narinig nyo yung paborito nyong music ng kayo ay hindi pa ligtas, andaling, kabisado nyo pa rin ba yung mga music na favorite nyo before? Honestly, di ba? Pag narinig mo yung album, meron ka dating cassette tape dati, di ba? Dati may ano pa cassette tape per album. Yung mga kanta na, no? Ano yung mga ano nun? Wag na, baka balikan nyo no? Baka nakabaul na, biglang binalikan pa no? Sino sa inyo naka-experience ito? Sumakay ka ng jeep. Pag sakay mo ng jeep, hindi ka intentional na kabisado mo, marami kang alam na kapag ka nasa bahay ka, pinakikinggan mo mga Christian song. Pag sakay mo sa jeep, no? Anong tendency? Pag nandun ka na sa loob ng jeep, tapos ang lakas ng sound. Hindi mo intentional, pero maya-maya kumakanta ka, nagbibit, nasa beating ka na. Yung sumaamaayon ka na sa beat, yung paa mo, nagtatap na, maya-maya. Pagbaba mo ng jeep, naglalakad ka, LSS ka na, no? Last song syndrome. Kung ano yung last na narinig mo, maya-maya kinakanta mo unknowingly. Nagulat ka, nakita ka nung kasama mong Kristyano, yun yung kinakanta mo. Ay, kinakanta ko na pala yung napakinggan ko kanina. Okay? So, reality. Tingnan lang natin ito, no? Tingnan natin itong mga bagay na to. So, number 1, maging na tayo kagad sa message. The danger of repeated exposure to worldly words and sounds. The danger of repeated exposure to worldly words and sounds. Alam ko, as a Christian, you know the worldly things. Amen? As a Christian, alam mo yung mga bawal na pakinggan? As a Christian, sensitive tayo sa mga salitang hindi dapat sinasabi na isang Christian. Hindi tayo dapat nagmumura. Hindi dapat tayo nagkakaroon ng green jokes, nagkakrak ng green jokes. Hindi tayo dapat nagsasabi ng mga salitang alam mo hindi ano yan. Pero ito yung problema. Once na nagkaroon tayo ng repeated exposure sa mga bagay na ito, ang tendency, hindi natin namamalayan pumapasok sa atin. Bigyan ko kayo ng ilang mga bagay na may mga constant noise, constant thing na naririnig natin. And by the way, isang bagay na hanggang ngayon mapapakinggan nyo to. And madalas naririnig to bago mag 6 o'clock. Yung Hotel California. I think sabi nila yung Hotel California is parang isa yan sa theme song ng mga satanic. Kasi ang tinutukoy ng Hotel California is no other than hell. Okay, yung description doon. Pag nakita nyo yung pinaka-lyrics, okay, naalala nyo pa yung backmasking, naalala nyo pa yung mga gano'n na dati? Yung backmasking na yung mga kanta, pag binaliktad mo, mayroon palang hidden message. Pero itong isang bagay, everything we hear and absorb will shape our thoughts. Every time na mayroon tayong naririnig na paulit-ulit will shape our thoughts, will change our attitudes, tama? At the same time, ultimately, ang pinaka-goal nito will change our character. Mababago. Okay, tingnan nyo itong mga bagay na to, Pag palagi ka nakakarinig ng worldly song, nakakarinig ka ng mga music sa games, by the way, sa games, sa mga young people, para hindi ako nagiging killjoy sa inyo pero bakit may paulit-ulit kayo naririnig sa games? Mas healthy pa yung dati, yung mga games dati, luksong baka, luksong tinik, okay? Tawag dito yung shato, ano pa yun, yung tumbang preso, okay? Yung kit-kit kalp, lalaki nagkikit-kit palda, saka yung Chinese garter. Mahirap yung lalaki mag-Chinese garter tapos pagka lumanding may pagganon pa, Parang naging Darna. Okay? Sige, so tingnan natin yung mga sounds na naririnig natin.
Okay, yung purse, makikita natin dyan, no? Ito na hindi natin ito namamalayan. Pero may gamitin ako mga terminology na bypassing the analytical mind. Okay, number one, Brad, bypassing analytical mind. Usually, ang music, tingnan niyo ang power ng music. Ang power ng music ito. Usually, ang power ng music, meron siyang alpha brainwave state. Okay? Yung music daw na ini-introduce daw nito yung alpha brainwave state. At ang pinakaano ng alpha brainwave state na klase ng dinadala ng music is something relaxing. 'Di ba may mga music tayo naririnig yung sound, ang ganda ng sound, relaxing. Yung sound ang pinakaano niya is parang gustong-gusto natin, nare-relax tayo, para bang nawawala yung natin. Pero itong problema, maganda yung sound pero pangit yung sinasabi. Nakukuha niyo ibig sabihin? Okay? So nangyayari, yung bypassing analytical mind, itong ginagamit ni Satan. Yung repetitive sound, yung mga sound na ginagamit niya, yung mga music, yung mga magagandang sound na yan na naririnig natin, it will become a vehicle na ang pinaka-purpose niya is to drive the lyrics unknowingly. Parang ganito, pinapasok mo yung gusto mong pakinggan kasi maganda yung sound. Pero hindi mo namamalayan, pinapapasok mo na rin yung lyrics. Nakukuha niyo po ibig sabihin? Na dahil maganda yung sound, anong nangyayari? Nababypass yung analytical thinking mo. Nagiget po? Okay? Ang tendency is, para bang ang sarap pakinggan, masarap pakinggan, para bang sinasabi natin, ang hirap naman makinig, ang pangit kasi ng mga sound natin sa church. Kaya yung worldly music, kaya yung tinatawag natin na mag-ingat tayo doon sa mga classical music. Maganda ang classical music, pero mag-ingat tayo sa lyrics. Amen? Amen? Kasi once na pinakinggan mo yung bagay na yan, pumapasok ito nitong ginagawa niya. Pumapasok yung lyrics, pumapasok yung mga message, pero yung mind mo, tinatanggap lang kasi, bakit? Maganda yung sound. Na-entertain ka dun sa sound. Pero hindi mo namamalayan, yung naririnig mong madalas, paulit-ulit yan, nagiging part na ng brain mo yan, nagiging part na ng consciousness mo, nagiging part na yan ng sarili mo, pero hindi ka na nag-iisip kung tama o mali. Nakukuha po natin? Nagiging nagkakaroon tayo nagiging unwise na tayo. Kaya nga sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Mag-ingat tayo. Huwag nating ipilit yung sabihin natin, Pastor, wala namang masama kasi naman ito, classical music. Wala namang masama na makinig ng mga worldly song. Sa tingin nyo wala, pero meron at meron. Walang neutral na song. Ang lahat ng song may message. Amen? Ang isang message lang, ang isang song lang na alam ko na hindi ko alam kung anong message. Yung kinanta ni yung Ambutchiki, no? Kasi hanggang ngayon, hindi nila ma-interpret kung ano yung lyrics nun. Amen? Pero the rest, lahat yan may message. Okay? May message. At once na palagi mo naririnig dahil maganda yung sound, hindi mo namamalayan, meron ng something na ini-induce sa mind mo. Second, the earworm. Yung earworm. Pastor, ano yung earworm effect na tinutukoy? Yung earworm effect, makikita natin subconscious programming sa buhay natin. Nagkakaroon ka ng subconscious programming na meron line or beat repeated. Repeated lang yan. Para ulit lang yan. Then, ang ginagawa nito, ilalagay muna ito ng ating brain sa ating short memory. Merong part kasi ng brain natin na nandun lang muna sa short memory. Pero ang problema, dun sa short memory na yan, dahil paulit-ulit yan, hindi natin namamalayan na pumapasok na ito sa internal. Nakukuha niyo po? Tingnan niyo na. Halimbawa, kung ikaw ay isang young people o isang kahit na anong edad mo, tapos ang pinanonood mo palagi o game mo, patungkol sa shooting, patungkol sa pagbabaril, may naririnig ka palagi na yung word na nagkukuman sa to shoot palagi, mag-shoot ka palagi, tapos merong papuri na sasabihin pag tinamaan mo sa ulo, pag tinamaan mo sa deadly parts. Alam mo yon?
Dahil palagi mong naririnig yun, subconsciously, nagkakaroon ng program, and later on, hindi ka na kontento sa game, papatay ka na. Nakukuha niyo po ibig sabihin? Merong isang game na ginawa nila, yung isang game na yung magnanakaw ka ng anong game yun, yung nanakawin mo yung kahit ano doon at GTA, gano'n, no? GTA. Alam no? Okay? Yung magnanakaw ka ng kotse, magnanakaw ka ng motor, babasagin mo yung store. Eh, sabihin ko sa inyo, para bang ang ganda ng sound, yung para bang yung tawag dito yung pag naririnig nyo sa computer, meron kayong diyan yung ano yung nakakatakot sa computer, yung word na yung nagbibigay ng anong tawag doon, yung, di ba pagka yung nai-hit mo yung goal, meron kang tananan, mga ganon? Something na nagbibigay sa iyo na approval, na something na nagbibigay sa iyo ng na you have done something. Pinupuri ka, nararamdaman mo yun. And sometimes gustong-gusto mong marinig yun na para bang, dahil gusto mong marinig yun, may paulit-ulit, hindi mo namamalayan. Again, pinapasok yung earworm na dito is, nilalagay niya sa memory mo until such time na sa repeated exposure, yung words will carry influence sa buhay mo. Yung mga repeated words na yan will influence you. Yung sounds will create atmosphere. Na para bang hindi ka na kontento pag wala yung sound na yun. Honestly, sino sa inyo na naglaro, kahit wala yung sound, naririnig mo, tama? Amen? Kahit wala ka naririnig mo. Kahit na pumikit ka, nakikita mo. Why? Ano na yan eh? Naging part na. Nagkaroon na siya ng epekto, no? So repeated. And later on, yung repetition will affect your belief. Na para bang ganito, hindi na, tanungin mo to, no? Tanungin mo yung mga tao na katulad ng bata, yung bumaril. Tanungin mo siya, bakit ka bumaril? Hindi ko alam. Hindi na siya nag-isip. Why? Palagi niya nakikita yun eh. Anong mga words niya? May mission kami. Nakikita niyo yung word? Saan niya nakuha yung word na mission? Doon sa nilalaro niya. Tapos nakita niyo yung damit, may ginagaya. Lahat ng mga nagkaroon ng tawag dito yung incident na bumaril, nagsuot ng damit na gano'n na para bang wala naman daw kinalaman yung damit na yun, pero para bang nasa isipan nila na they are somebody kapag ka nagawa nila yung ginawa ng iba. Nagiget nyo? Okay? So, may earworm effect yan. Yung pangatlo, yung desensitization. Madidesensitize ka. Yung hindi ka na magiging sensitive. Tinatanggal yung sensitivity mo against wrong thing, against sin. Tinatanggal yung sensitivity sa mga bagay na mali. Okay? Na darating panahon na dati, may narinig kang mura doon sa naririnig mo madalas, mura lang yan na huwag ka magmura sa mga kaklase mo dahil later on, dahil palagi mong naririnig, anong tendency, normal na pala yung mura. Tapos later on, anong gagawin mo na rin? Magmumura ka na rin. Tama? 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 Okay? Hindi ka tinuruan sa church, sa Christian school ng word na S-H-I-T, pero dahil palagi mong naririnig ng tendency, maya-maya hindi mo na rin alalaman. Eto, mahilig tayo sa subtitle. Korean, tapos itatransfer sa English. Tama? Tama? Okay, honestly, sino sa inyo? Nasubukan yung, maging honest lang tayo dito kasi no? Nasubukan yung nagbabasa kayo dahil gusto nyo malaman yung istorya. Pagbasa mo, maya-maya, nagmura siya, anong ginawa mo? Di ba binasa mo rin? Di ba nabasa mo lahat ng sinasabi niya kahit mali? Tapos hindi mo na namamalayan. Hindi, para mo intindihan ko lang. Ang problema, meron ka pang emotion talagang pati yung pagbabasa mo talagang, kala mo ikaw yung character no?
Tapos later on, hindi mo namamalayan. Bakit mo na nasasabi? Kasi palaging naririnig. It desensitizes us. Nawawala yung sensitivity. Okay? Yung things that bother you before. May mga bagay na nagbabother sa iyo dati, pero ngayon hindi na nagbabother sa iyo. Dati ayaw mong marinig yung mura, pero ngayon parang normal na lang. Kasi part ng naririnig mo doon sa game, part ng naririnig mo sa okay? Sometimes pati pangalan ng Panginoon ginagamit sa mura, tama? Naririnig niyo yung sa mga movie na ginagamit ang pangalan ng Panginoon as a part ng curse. Okay? At darating tayo sa Isaiah chapter 5 verse 20. Tingnan yung sinabi sa Isaiah chapter 5 verse 20. Woe unto them that call evil good and good evil. Darating tayo sa punto na once na hindi natin namamalayan, we are calling evil good and good evil. Okay? We put darkness for light and light for darkness. Wala na. Wala ka ng hindi ka na sensitive, hindi na tama yung sense mo. That sabi nga dito, yung bitter ginawang sweet, yung sweet ginawang bitter. Amen? Nakikita niyo yung ginagawa ng mundo? Yung crude language, yung cursing will become normal. Sometimes itong nangyayari, immorality will become entertainment. Okay? Immorality will become entertainment. Walang masama na ng romantic movie, pero ano nangyayari sa mga lahat ng romantic movie yan, kahit na yan ay, yan ay action movie, whatever movie, meron kayo makikitang isang part ng mga movie na nagiging na yung immorality, nagiging part ng entertainment. Amen? Disrespect will become humor. Pinagbibiruan na lang. Si teacher ginagawa ng joke. Yung mga authority ginagawa ng joke. Why? Naririnig natin paulit-ulit lang. Kaya nga, darating tayo sa punto na hindi na tayo sensitive. Kaya maging maingat tayo. At ito yung pang-apat. So ano yung una na makikita natin yung danger ng repeated na exposure? Bypassing the analytical mind, the earworm effect, the desensitization, tapos yung emotional anchoring. Naapektuhan nito yung emotion natin. Ang repetitive na soundtrack, yung naririnig natin na sounds, yung background music, it creates something sa emotion natin. Meron silang tinatawag na dopamine-driven high. I-search nyo na lang yun, yung dopamine-driven high. Ito yung kinikreate nila kapag kaya nga maraming sound dyan na para bang rewarding, kapag meron kang na-hit mo yung goal, rewarding yan, naririnig mo, gustong-gustong marinig yan. Tapos kapag na-defeat ka naman, merong something na parang na yung sound na is parang discouraging. Okay? Nagiget nyo yung may punto dito na ang nung tendency, kaya no wonder, tanggalin mo bigla yung naglalaro. No? Gawin yung experiment lang Tanggalin yung bigla yung kunin yung cellphone doon sa naglalaro. Biglang bigla yung unintentional, bigla yung magagalit. May masasabi na hindi niya napag-isipan. Meron siyang magagawa na hindi niya napag-isipan. Alam niyo kung bakit? Yung dopamine na effect. Na meron siyang yung kanyang yung tinatawag na yung nire-release ng body natin kapag nasa danger tayo. Yung adrenaline rush. Okay? At the same time, maraming sa emotion niya. Tingnan mo to, Pag meron kang nilaro na hindi mo natapos, tapos natalo ka nung tendency, yung emotion mo very down. Tapos kapag meron kang anger, nadidevelop yung anger mo dun sa kalaban. Nadidevelop yung negative So, different different things na mangyayari at magugulat ka na lang. Even mga natin, pasensya na po pero maging maingat kayo sa mga pinapanood nyo sa mga anak ninyo, lalong-lalo na yung mga bata. Hindi nyo alam kung anong ginagawa niya sa kanyang
sarili, no? So, may mga nadidevelop unintentionally. So sabi ko nga bilang isang mananampalataya, we need to be wise. Amen? We need to be wise. So ano yung mga danger nito na gagawin nito? Second point, the dangers of creating worldly stronghold in our mind. So ano bang isang tinutukoy natin na stronghold? A stronghold is a mindset that opposes God's truth. Okay? It opposes God's truth. Ito yung totoo pero ino-oppose nito. Ang belief system rooted in deception. Nadideceive tayo because of the music. Because of that, yung good thing na nakikita natin, yung parang ang sarap tignan sa mata, pero mali ang message. A mental habit that will control your behavior. So later on, magano yan? Kaya nga sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, ang sabi dito, for the weapons of our warfare is not carnal. Hindi mo kayang labanan yan ng katawan lang o ng ano lang, yung pang physical lang. But mighty through God into the pulling down of the strongholds. Kailangan natin i-pull down yung strongholds. Tingnan natin itong mabuti sa buhay natin. Okay? Baka meron tayong mga stronghold na because of the consistent, repetitive sounds na naririnig natin o nakikita natin sa cellphone natin, sa Facebook natin, whatever thing. Okay? First, tingnan natin ito, yung stronghold that resists the truths of God. Mag-ingat tayo kapag ang nire-resist na ng mga naririnig natin, nakikita natin sa social media natin, sa mga kaklase natin, sa paligid natin, is nire-resist na yung truth of God. Ang Romans chapter 1, tingnan nyo yung Romans chapter 1. Grabe ang Romans chapter 1. Pag tinignan nyo yung Romans chapter 1, pagbagsak ito yung ano ng ano. Brad, ilagay mo nga lang sa screen yung Romans chapter 1. Meron lang ako mga verses na titingnan dyan. Romans chapter 1. Okay, Romans chapter 1. At ang sabi yan for the wrath of God is revealed sa verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Sino hawakan nila yung truth in unrighteousness? Verse 19. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. Alam niyo bang Diyos, nire-reveal niya yung sarili niya? Alam niyo bang Diyos na gumagawa siya ng way? Sabihin ko sa inyo to, no? Kung si Satan gumagawa ng maraming way para i-reveal niya yung sarili niya, para i-reveal niya yung kanyang teaching, ganun din ang Diyos. Ang problem, mas marami yung naririnig natin sa dyablo kaysa sa Panginoon. Mas konti ang time natin sa Bible kaysa sa TV. Mas konti ang time natin sa Bible kaysa sa Facebook. Amen? Amen? Reality. Kaya gusto man ipakita ng Panginoon, ipakilala ng Panginoon kung sino siya, hindi natin siya makilala, for the invisible things sa verse 20 of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that there are without excuse. But tignan nyo sa verse 21, magsisimula dito, but when they knew God, kilala nilang Panginoon, they glorify Him not. Ito yung mahalaga. Kapag ang isang bagay naghihinder sa'yo para mag-worship, something wrong. Hindi ka maagang pumupunta sa church kasi hindi ka maagang nagigising sa ginawa mo kagabi, something wrong. Pag hindi ka na nag-glorify, hindi ka na nag-worship, ito yung susunod, hindi ka na magpapasalamat sa Diyos. Pag nawala yung worship, hindi ka na magiging thankful. Amen? Susunod, pag hindi ka na nag-worship, hindi ka na mapagpasalamat, your imaginations, magiging vain, magiging foolish, yung heart is darkened. Kasi ang naririnig natin ng mundo, hindi ang Panginoon. Tapos tingnan nyo kung ano mangyayari. Professing themselves to be wise, akala nila matalino sila, ang dami nila alam na knowledge patungkol sa mga things ng mundong ito, pero hindi nila kilala ang Panginoon. They changed the glory of the uncorruptible God. Kaya tinanggal nila yung glory ng Panginoon and changed it and made it to corruptible man. Gagawa sila ng sasambahin nila na Diyos-Diyosan, no? Na mukha ng tao, mukha ng ibon, mukha ng four-footed beast that creeping on the things. At verse 24, wherefore God also gave them unto uncleanness through the lust of their own lust, through the lust of their own heart, dishonor their own bodies between themselves. Later on, ito na. Pag hindi tayo maging maingat, alam yung gagawin natin, magiging na tayo. Bababuyin natin yung katawan natin. Amen? Okay? Paano mo binababoy yung katawan mo? Church,
Sabihin ko to hindi ako hingi ng tawad. Isang kahihiyan kapag pinapakita mo ang katawan mo sa Facebook. Isang kahihiyan na ilalabas mo yung muscles mo na, alam mo yun? Isang kahihiyan na magsusot ka ng something na daring, kitang-kita yung loob mo. Amen? Daring yan. Bababuhin mo na yung sarili mo. Pag hindi ka maging maingat, bababuhin mo yung sarili mo. Later on, nakikipag-mingle ka na with the same thing na ginagawa nila. Amen? Ingat tayo. Bakit tayo Bakit may mga Kristiyano nauhook sa TikTok? Bakit may mga Kristiyano na napapasayaw tapos nagbibideo din? Alam niyo bakit? Nanonood ka kasi. Paulit-ulit mo kasi nakikita. Gusto ko rin gayahin. Maya-maya, content creator ka na rin. Maya-maya pati, ang masaklap nito, baka pati Sunday school class mo. Susunod kayo sa akin Kaya dapat may CCTV tayo sa mga Sunday school class natin. Baka bigla na lang may movement na gagawin. Tapos, ingat tayo. Ulitin ko. Sometimes hindi natin gusto ito, pero paulit-ulit kasi natin nakikita, nagiging normal. Amen? Amen? Tapos tingnan nyo, anong susunod dyan? They changed the truth of God, verse 25 and line, worship and serve the creature more than the creator. For this cause, God gave them up to vile affection. Verse 26, ito yung mahirap. Okay? Verse 26 nga, Brad. Huwag niyong hintayin na ang Diyos susuko sa inyo. Huwag niyong hintayin na ang Diyos susuko sa inyo. Huwag niyong hintayin na darating ang panahon, sasabihin ng Panginoon, ayaw mo na makinig. Sige. Ibibigay ko gusto mo. At ito nang gagawin, susunod-sunod na to. The woman changed the natural use into that which is against nature. Bakit naisip mo na one day, babae ka naman pero nasa isipan mo, magmula ngayon, lalaki na ako. Dati ako si Sheila, ngayon ako na si Shelo. No? Dati ako si Brenda, ngayon ako na si Brando. Grabe. No? Kailan nangyayari yan? Alam niyo kung kailan nangyayari yan? Nagsimula ka ng hindi nag-worship. Hindi ka na nagpapasalamat. Gustong i-reveal ng Panginoon yung sarili niya sa'yo pero hindi niya na may reveal why you are listening to a lot of things. Na-impluensyahan ka na. Then later, ano na nangyayari? Verse 27. Kala niya sa babae lang? Verse 27. Okay? Brad, verse 27. Problem dito, pagka dumating yung panahon na bawal ka na mag-preach ng ganito, pero nasa Bible yan. And likewise also men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another, men with men. Kailan naisip yan? Alam nyo, kung walang impluensya ng mundo, walang mga bagay tayo nakikita. Pag nakita ko, halimbawa, bata ako, nakita ko lalaki ako, anong tendency? Lalog ako na lalaki. Pero once na anong tendency yan, na-influensyan tayo ng darating panahon. Uy, sikat na sikat si ganito, may mga artistang sikat na sikat. No, lalaki siya noon, pero ngayon, babae na siya ngayon. Sikat na sikat, anong tendency? Gagayahin. One day, tandaan nyo to kasinungalingan ito, pero tatanggapin mo na, sasabihin mo, huwag nyo akong tawaging sir, tawagin mo akong ma'am. Meron kaming pumunta ako doon sa school doon kasama ko si Hannah one time. Nagtanong ako doon sa matipunong guard. Tipuno yung guard. Sir, saan po yung saglit lang sir. Parang, bakit biglang nagbago yun? Okay? Alam nyo, paano nangyari yan? Hindi ka na, ulitin ko, unconscious. Pumapasok, hindi mo na namamalayan. Okay? Tingnan nyo to.
One day, ano kaya kung marinig mo yung aso mo nagmeow? Ano mangyayari kapag narinig mo yung aso mo nagmeow? Ano kaya one day magsasabi yung aso, eagle ako, agil ako, lilipad ako. Kahit lumipad siya, hindi siya makakalipad. Aso siya. Amen? 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 One day, nag-isip yung isda, lalakad ako dyan sa ayoko na sa tubig. Sige, umalis ka sa tubig kung isda. Kapag umalis ka sa tubig, patay ka. Hindi mo mailalagay sa kaisipan ng maling, parang ganito ang point ko. No? Darating ang panahon, sasabihin nila ang 2 gulong tricycle. Kahit 2 lang ang gulong. Darating ang panahon na kahit na, yung bang lahat na lang parang kasinungalingan, tendency, hindi na talaga totoo. Amen? So, ganun din. Lalaki ka, bakit mo piniling hindi na maging lalaki? Inayaan ka na ng Diyos kasi hindi mo na siya marinig. Bakit nagkaroon tayo ng mga wrong relationship? Kasi hindi mo na marinig ang Diyos. Bakit pumapasok ka na sa sugal? Hindi mo na marinig ang Diyos. Bakit pumapasok ka na sa iba't ibang klase ng kasalanan? Samantalang dati alam mong kasalanan, ba't hindi mo na nare-realize ang kasalanan yan? Na gano'n ang Diyos sa'yo. Stop na. At inalaw ka na lang niya na anong mangyari ganyan. Which is ang simply receiving themselves the recompense of their error. Verse 28, antin dito. Ito yung pinaka-worst. That even they did not like to retain God in their knowledge. Anong pinaka-ultimate goal ni Satan? The ultimate goal of Satan, alam niyo kung anong bagay? Kalimutan mo ang Diyos. Kalimutan mo ang Diyos. Nakuha niyo? Dati sensitive ka, mali ito. Pero ngayon, normal na. Dahil normal na, na-enjoy mo na. Tapos, every time na sasabihin sa'yo, may lalapit sa'yo, Brad, sabi sa Bible. Every time na may magsasabi sa'yo, sabi sa Bible. Every time na i-review ka ng pastor, every time na i-review ka ng Sunday school teacher, dahil ayaw mo nang ma-review. Ayaw mo na talagang mapagsabihan. Anong tendency? Sasabihin mo na lang one day, hindi ako naniniwala na may Diyos. Dahil yan ang pinaka-excuse ng maraming tao. Nasasabihin nila, wag mo kong pakialaman. Sambahin mo yung Diyos mo, pero hindi ako naniniwalang may Diyos. Nakuha niyo? Darating tayo sa punto na hindi na tayo sensitive sa Diyos. No wonder, pakiano nga Brad yung hearing and hearing by the word of God, Romans ba yan? Romans 10:17. Dito na lang ako mag-i-end. Bitainin ko kayo ha. Balik kayo next Sunday, amen? Amen? Romans 10:17 ba yun? Romans 10:17. Tingnan mo nga Brad yung Romans 10:17. Romans chapter 10 verse 17. Tingnan niyo to. This is one of the truth na makikita niyo sa Bible. So then faith cometh by hearing and hearing. Pag inulit-ulit, pag ang isang bagay inulit-ulit sa Bible, hindi lang sinabi ng once, kundi sinabi yan ng twice. Ibig sabihin, ito yung ang pinaka-goal natin, kaya ayoko mawala yung pinaka natin na dito sa message, kaya gusto ko na magkaroon ng invitation dito pa lang. Ang isang bagay na paulit-ulit mong naririnig kahit hindi ka nag-a-agree, someday mag-a-agree ka. Amen? Ang isang bagay na palagi mong paulit-ulit na pinapanood, na hindi mo dati pinapanood, later on magiging normal sa'yo. Magiging normal sa'yo. At huwag mong ihintayin, sabi ko nga kanina, isang mahalagang doon ng sangkap na makikita natin dito is, nireveal ng Panginoon, we need to hear and hear and hear and hear and hear the Word of God.
Sana huwag kayong magsawa na mag-worship. Sana huwag kayong magsawa na makinig sa salita ng Diyos. Sana huwag kayong magsawa na magbasa ng Bible. Sana huwag kayong magsawa na ilagay ninyo lang yung mga Christian music. If you have control, kaya mong kontrolin ang music sa bahay, kaya mong kontrolin ang music sa cellphone mo, kaya mong kontrolin yung mga bagay na kaya mong kontrolin. Hindi natin makukontrol pagka naimbawa nandun ka sa munisipyo, may pinapatugtog silang worldly song. Hindi mo pwedeng sabihin, pwedeng pakipatay. Hindi mo na makukontrol yan. Hindi mo makukontrol kung may sasabihin sa yung professor mo na mali. Pero sana wag kang magsawang makinig muna ng salita ng Diyos. At kung may opportunity na mag-stand ka pa rin for what is right. Pakinggan mo ng pakinggan yung salita ng Diyos. Pakinggan mo ng pakinggan. Balik-balikan mo lang. Why? Kasi na-desensitize ka na ng mundo. Dapat balikan natin ang Diyos. Let's listen again to God. Let's listen again to God. Basahin mo ulit yung salita niya. Mag-worship ka ulit. Pag nandito tayo sa church, please lang, wag mong dadalhin mo yung cellphone, tapos nakatingin ka sa cellphone mo, makinig ka muna ng salita ng Diyos. Hindi ito time para gumawa ng assignment. Hindi ito time para makipagkwentuhan. Ito yung time para makinig muna. Why? Marami tayong kaaway spiritually. And sabihin ko sa inyo, kahit hindi mo gusto yung ginagawa mo, hinahayaan mo ang isang bagay na hindi normal, isang bagay na naririnig mo, later on, it will change your attitude. Ulitin ko lang yung ginawa nila sa Panginoon. Anong nang ginawa nila kapag nawala na yung truth? They stopped worshiping God. They stopped thanking God. Amen? They stopped listening to God. At ang pinaka-worst dito, pag sinabi ng Panginoon, sige, ayaw mo makinig, learn the hard way. God will give you up. Nasasabihin ng Panginoon, sige, gusto mong gawin yan? Sige, gawin mo. Gusto mong gawin yung relationship na yun, ituloy mo? Sige, ituloy mo. Gusto mo yung ginagawa mo na yan sa cellphone mo? Sige, ituloy mo. Sasabihin ng Panginoon, ituloy mo na. Pero sasabihin ng Panginoon, darating ka sa punto na pagsisisihan mo lahat yan. Dahil kung titignan nyo, balikan natin yung Romans chapter 1. Balikan natin yung Romans chapter 1. Hindi lang mababago yung pati yung thinking mo about gender. Kaya church, pag pinag-uusapan ng gender at meron tayong struggle sa gender, something wrong. Kasi isa yan sa palatandaan na hindi ka na nakikinig sa Panginoon. Something wrong kapag hindi ka na meron kang bagay na dinino sa sarili mo na dahil ang susunod dyan, sabi nga ang pinaka-worst na gagawin natin is to forget God. They will not, sa verse 28, even as they did not like to retain God in their knowledge. Wala na. And God gave them over to reprobate mind. Ano yung reprobate mind? Ano na yung isip mo talagang baliktad na yan? Hindi na tama. At ang sabi sa verse 29, tingnan nyo yung sinabi sa verse 29. Hanggang dulo ito, being filled with all unrighteousness. Anong susunod na? Fornication. Ano nang susunod? Magdi-desire ka na humalik. Magdi-desire ka na humawak. Magdi-desire ka na gawin ang fornication. Wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, part na lang yan. Debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God. Imagine mo, imagine mo ang ginawa niya sa Diyos, no? Ayaw niya nang maiisip ang Diyos. Sabi niya, walang Diyos. Pero sinungaling ka kung galit ka sa Diyos. Sabi nga paano ka magagalit kung hindi totoo ang Diyos? Sabi niya, I hate God. Kala ko ba hindi ka naniniwala sa Diyos? Tapos sasabihin mo, galit ka sa? Hindi ka naniniwala na may Diyos. Ayaw mo lang ilagay ang Diyos kasi ayaw mong i-rebuke ka. You will be haters of God. Magiging despiteful, proud, boasters, inventor of evil things, church, disobedient to parents.
disobedient to parents, without understanding. Alam niyo yung isang bagay na yan? Wala na. Yang isip mo, hindi ka na marunong mag-isip. Na-desensitize ka na. Nakikita niyo yung simpleng galing ni Satan, no? Sabihin ko sa inyo, in terms of strategy, magaling ang strategy ni Satan. Dahil maraming Kristiyano bumabagsak. Pero simple lang, balikan natin ang simpleng approach. You need to, faith cometh by hearing and hearing. Do not stop going to church. Do not stop reading your Bible. Do not stop praying. Sabihin ko sa inyo, mas maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Dahil si Satan ang gusto lang niya, i-destroy. Okay? So, next Sunday, amen? Tuloy ko na lang. Tingnan natin yung mind of Christ. Yung mind of Christ. Pero this morning, punta lang tayo dito sa na to. Are we guilty na marami tayong naririnig, nakikita, and subconsciously nakaka-apekto na sa atin? Kaya aminin ko sa inyo, hindi ko tatanggalin yung Facebook sa cellphone ko kung hindi nakaka-apekto sa akin. Dahil kahit ako, na yan sa akin, tinatanggal ko talaga lahat ng, ine-ex ko talaga lahat ng para yung bang makikita ko na lang, yung tama lang. Pero kahit ganun pa rin, meron pa rin effect yan na sometimes mas nakakapag-focus tayo sa mundo, hindi sa salita ng Diyos. Amen? Pwede tayong tumayo lahat. Hindi ko alam kung gaano tayo ka-expose, pero I think kasinungalingan kung sasabihin natin hindi tayo naapektuhan ng technology because first, meron tayong TV, meron tayong radio, meron tayong internet. Ang social media is everywhere. Social media is everywhere. I think merong repeated exposure tayo sa mga worldly things of the devil. Church, simple lang yung invitation ngayon. Sino sa inyo ayaw nyo mawala sa isipan nyo ang Diyos? Sino sa inyo gusto nyo ang Panginoon? Ayaw mong makalimutan ng Diyos. Ayaw mong dumating ka sa punto na you will, kasi yun ang mangyayari talaga. Sa totoo lang. So maghanap kayo ng isang Kristiyano na nawala sa church. Maghanap kayo ng isang Kristiyano na hindi na nag-church, na hindi na nagbabasa ng Bible. Subukan niyong i-rebuke sa ginagawa niyang mali. Sasabihin niya to, wala akong pakialam sa sinasabi mo. At ang pinaka-worst na pwede niyang sabihin, hindi na ako naniniwala sa Diyos. Pwedeng mangyari yan. If we stop worshiping Him. If we stop listening to Him. Maybe let's go back sa, Lord, gusto kong bumalik. Lord, gusto kong i-reveal mo yung sarili mo sa akin. Gusto kong mas makilala kita. Gumawa ka ng personal decision. So habang tumutugtog ang tayong pianist, hindi na natin patatagalin. If God spoke to our hearts, punta tayo dito sa harapan. Let's talk to God. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, patawad sa mga pagkakataon na nawawala ka sa isip ko. I pray na ibalik natin sa isipan natin that yung unthankfulness is sin na nakakatakot mawala sa isipan ng Diyos sa buhay natin. Sana maging sensitive ulit tayo doon. Nasasabihin mo, Lord, gusto kong ikaw ang mag-impluwensya sa akin. Gusto kong ikaw ang magbigay sa akin ng tamang belief, tamang thinking, tamang salita, tamang mga vision sa buhay ko. Lord, gusto kong malaman kung ano yung gusto mo sa buhay ko. Gusto ko ikaw yung mag-influence sa akin. Not the world of, not the things of this world. Not Satan. Kundi ikaw, Panginoon. Gumawa ka ng personal decision.
Let's go back in reading and reading and reading and reading His Word. Let's go back in praying and praying and praying and praying. Let's go back in worshiping, 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 worshiping. Do not allow yourself na mawala ka sa church. Do not allow yourself na mawala ka sa pagbabasa ng Biblia. Huwag mong i-allow yung sarili mo na hindi na magpipray. Balikan natin ang Panginoon. Kung mayroong mga first-time visitor na wala pa pong katiyakan ng kaligtasan, dito sa church, we do not preach, we do not lift up the name of the church kasi wala pong religion na makakapagligtas. At kung may hinahanap ka na something na wala sa sarili mo na para bang spiritually matagal mo nang hinahanap, sabihin ko sa iyo kung ano yung nawawala sa buhay mo na kailangan matagpuan mo. Ang kailangan mong matagpuan is the Lord Jesus Christ. Ang kailangan mo ang Panginoon. Siyang makakapagligtas sa iyo. Siyang makakapaglinis ng kasalanan mo. Siyang namatay sa cross para bayaran na yung kasalanan. Nailibing at muling nabuhay at siya lang makakapagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kung gusto mo siyang tanggapin, taas mong kanang kamay mo, bibigyan ka namin ng counselor para i-explain sa iyo. Kaya hindi ang religion ito ang tatanggapin mo. You don't need to be a member ng church. Hindi mo kailangan maging member. Ang kailangan mo lang tanggapin ng Panginoon. At hayaan mong i-share lang namin sa iyo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ ngayong umagang ito. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Taas mong kanang kamay mo. Bibigyan kita ng counselor para i-share sa iyo kung paano mo tanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas. Meron ba sa atin? Okay, dito sa taas, dito sa baba. Okay, meron ba? Meron ba? Gusto mong tanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas? Okay, wala na? Pwede kayong tumingin sa akin saglit bago tayo mag-pray? Pwede ba tayong mag-pray na personal prayer sa bahay natin na, Lord, I admit yung reality ng message this morning. Amen? Yung reality na merong influence sa mga repetitive words, sounds, things na nakikita natin. At subconsciously, pumapasok na pala sa isipan ko. Binabago niya na yung attitude at heart ko. Lord, gusto kong bumalik sa'yo. Lord, gusto kong mas marinig kita. Amen? Okay? So, I pray na, even alam nyo, kung may problema tayo, hindi natin kailangan ng worldly music para mag-relax. Kailangan mo ng Word of God. Promise of God. Amen? Amen? Okay? Balik natin ganito, no? Discouraged ka? Magbasa ka ng Bible. Discouraged ka? Mag-pray ka. Discouraged ka? Soul winning. Amen? Okay? Ang solusyon, anong iinumin natin pag masakit ang ulo? Alam natin, paracetamol, di ba? Mga ganon. Okay? Dapat sana ma-realize mo, no? Ang answer sa lahat ng question mo nandito. Lahat ng kailangan mo malaman na wisdom nandito. Ang Panginoon ang pinaka all-in-all natin. Sapat na, no? Kung marinig natin ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, sapat na yan. Amen? Okay? So I pray na naging blessing yung message natin ngayong umaga. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa binigay niyo po, Panginoon, na message this morning. I pray, Panginoon, na patuloy kayo pong kumilos po sa buhay ng bawat mananampalataya. Lord God, we acknowledge ang reality, Panginoon, kung paano kami na-influensyahan ng mundo. We acknowledge, Panginoon, na lahat po kami dito, Panginoon, is guilty. And alam namin, Panginoon, na wala po kaming may pagmamalaki sa inyo, Panginoon. And we really need your power. We really need your wisdom. We really need your working power, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami at palayain sa mga bagay na nagiging addictive. Palayain kami, Panginoon, sa mga bagay na palagi na pong naririnig namin, Panginoon, at ibabalik niyo po, Panginoon, ang sensitivity namin in sin, in wrong things na naririnig namin, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging sensitive pong muli kung ano yung tama at mali, Panginoon. At masunod ka namin. And I pray, Panginoon, na sa bawat mananampalataya na naririto, Lord God, I pray na kami po ay naministeryohan ng mensahe.
Lord God, we are not intending, Panginoon, na merong patamaan, Panginoon, kundi we know, Panginoon, na lahat po kami, Panginoon, ay kailangan namin ito, Panginoon. Kailangan namin, Panginoon, ang inyong message pong muli. Kailangan muli namin, Panginoon, ang inyong tinig. We want to hear you again, Panginoon, sa buhay namin. Lord God, alam namin na palagi ka nagsasalita. Palagi ka nakikipag-usap. Patawad kasi nabibingi na kami sa mundo. Patawad kasi hindi na kami nagiging sensitive. Tulungan niyo uli kami, Panginoon, maging sensitive sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, lahat ng gumawa ng mga decision. I pray na kayo pong muli, Panginoon, na may taas sa aming kalagitnaan. Ito na po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.